Katakot-takot na disaster tumama po sa bansang Amerika. Ang Kentucky ay binaha ng husto na ayon po sa kanila sa kasaysayan ng kanilang lugar. Ngayon lamang daw po ito nangyari. Kaya ang mensahe mula sa ating Panginoon ang gusto niyang iparating sa lahat ng tao, lalong-lalo na po sa bansang Amerika. May iilan daw po ngayon mga sangkay na nawawala at hinahanap pa rin hanggang ngayon. Ang baha na ito mga sangkay ay nagpapatuloy at halos po hindi maawat. Marami na rin pong buhay ang nalagas. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang matinding disaster doon sa bansang Amerika, lalong-lalo na po sa Kentucky, na kung saan marami pong buhay ang nalagas. At ngayon ipapakita po natin mga sangkay kung gaano katindi ang tumama sa kanila. Ang bansang Amerika, mga sangkay, ay naghihinagpis ngayon dahil po sa mga malalang disaster sa iba't ibang panig ng bansang Amerika, iba't ibang klaseng mga pananalasa, dulot po ng mga extreme weather events na tumatama sa kanila, kagaya po ng snowstorm, extreme flooding, wildfire, at marami pa pong iba. Marami pong mga eksperto ang nagugulat sa nangyayari mga sangkay sapagkat sunod-sunod at halos sabay-sabay po itong magkakaibang mga extreme weather events na nagaganap sa kanilang bansa. Yung mga eksperto ay nagsasabi na ito daw po ay dahil sa climate change. Nararamdaman na daw po nila ngayon ng gusto kung ano ang epekto ng pagbabago ng klima. Ayon po sa report, mga sangkay, marami na daw po ang pumanaw dahil po sa matinding pagbaha at pananalasa ng ulan sa kanilang bansa. Ang rescue efforts, mga sangkay, ay nagpapatuloy habang ang tubig di umano ay patuloy na tumataas sa ilang mga area, mga sangkay, sa Kentucky and other portions of Ohio Valley dahil po sa matinding pagbaha, mga sangkay, na tumama sa kanila dulot po ng isang malakas na pag-ulan. Ang storm o ang bagyo na ito mga sangkay ay isa sa mga severe na tumama po sa kanilang bansa ngayon at naganap nga po ang devastating flood na kung saan tumapo sa ilang buhay ng mga Amerikano. Marami pong mga kabahayan ang nasira mga sangkay. Naglitawan po ang mga sasakyan sa kakalsadahan at hanggang ngayon hinihintay pa pong bumaba ang tubig. Ngunit ang bad news mga sangkay, patuloy na pong tumataas pa ang tubig dahil ang pag-ulan ay patuloy rin pong nananalasa. Ayon sa report mga sangkay, katumbas daw po ng mahigit isang buwan ang pagbuhos ng malaking ulan sa loob lamang po ng 24 hours. Nanagulantang po ang mga Amerikano sa pangyayari mga sangkay. Just imagine, ang mahigit na isang buwan na ulan ay ibinuhos lamang ng halos 24 hours lang. Isipin nyo na lamang po kung gaano katindi ang tumama sa kanilang bansa. Ayon sa report mga sangkay, kahit daw po nahinto na ang pag-ulan sa ibang lugar, nagpapatuloy pa rin pong tumataas ang tubig. Hindi pa rin po maawat mga sangkay dahil nga po, pabugso-bugso ang pag-ulan. Mayat-maya lumalakas, mayat-maya tumitila po ang ulan. Kung kaya't mga sangkay, kitang-kita po sa mga larawan at mga video na ang mga kabahayan, ang mga istruktura, ang mga sasakyan ay naglitawan na lamang po sa kakalsadahan na animoy dagat ang kapaligiran. Marami po ang in-evacuate mga sangkay gamit ang helicopter, boat at marami pa pong pang-rescue. Nagpadala po ang Kentucky National Guard at Kentucky State Police. Ang mga ito mga sangkay ay nagsama-sama. Sila po ay mahigit 1,000 na nag-rescue mula po nang tumama ang severe flood sa kanilang lugar. At dahil dito, may mga buhay na nalagas sa malaking disaster sa bansang Amerika. Mahigit 300 mga sangkay na mga kakalsadahan ang isinara dahil po sa matinding pagbaha. 10 mga tulay sa bansang Amerika ang binura o nawala mga sangkay dahil po sa matinding pananalasa ng baha. Ayon po sa warning mga sangkay mula po sa National Weather Service doon po sa Amerika, ang mga daluyan ng tubig, maging ang mga ilog ay magpapatuloy ang pagtaas ng tubig hanggang sa mga darating araw
araw pa, kung kaya't pinag-iingat po ang lahat ng mga Amerikano, mga sangkay, at kung kinakailangan na mag-evacuate, kumilos na sapagkat tatamaan at tatamaan daw po sila ng matinding pagbaha, mga sangkay. Marami din po sa mga lugar ng bansang Amerika na tinamaan po ng matitinding pagbaha, ang walang kuryente, wala pong energy supply magpahanggang ngayon, mga sangkay, at hindi pa rin po nila malaman kung kailan ito babalik. Ganito po ang hinagpis ngayon na nararanasan ng United States of America at hindi po halos sila makapaniwala, mga sangkay, na ito ay nangyayari sa kanilang bansa. At ang matindi pa po dito, nakatakot-takot na nangyayari sapagkat sabay-sabay ang magkakaibang mga weather events o extreme weather events na nagaganap po sa bansang Amerika. Kung sa Kentucky, may severe flooding, sa iba namang mga lugar, mga sangkay, kagaya po ng California, na ang ibang lugar ay nasusunog dahil po sa tindi ng init ng panahon. At sa iba namang part ng US, mga sangkay, may matinding snowstorm na nagaganap. Ganyan po kalala, mga sangkay, ang nangyayari ngayon sa kanilang bansa. Kung pag-uusapan po natin, mga sangkay, ang science, ang paliwanag po nila sa mga nangyayaring ito ay climate change. Dahil daw po sa tumitindi at tumataas sa temperatura sa ating planeta, mga sangkay, nakakapag-create ito ng iba't ibang klaseng extreme weather events. Kagaya po ng severe snowstorm, severe flooding, mga malalakas na bagyo, pagkasunog ng kusa sa mga kagubatan. Ilan lamang po ito sa mga resulta o epekto daw ng climate change. Pero kung pag-uusapan po natin ang sinasabi ng banal na aklat patungkol po sa mga propesiya sa Biblia, ito po ay tumutukoy, mga sangkay, sa last days. Uhuling mga araw bago ang araw ng ating Panginoon. May ibang mga Bible scholars na nagsasabi na itong mga natural disaster na nagaganap sa ating mundo ay bahagi po ng parusa ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya o pagpapaalala ng ating Panginoon na talagang may Diyos. Nakatala po sa Biblia, mga sangkay, na mangyayari nga po ito. Mangyayari ang mga ganitong klaseng kaguluhan sa ating mundo, dulot po ng matitinding pananalasa ng ating kalikasan. Ayon nga po sa Isaiah chapter 24, ang daigdig ay tuluyang mawawasak. Sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. Ang lupa'y tulad ng lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Sa bigat ng kasalanang kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon magpakailanman. Malinaw po ang sinasabi sa Biblia, mga sangkay, na ito ay mga natural disaster na magaganap sa ating mundo. At tinukoy po dito, mga sangkay, na ito daw po ay dahil sa bigat ng kasalanan ng mundong ibabaw. At kung papansinin po natin ngayon, mga sangkay, ibang klase na po ang ating mundo. Ang mga bagay na wala sa prinsipyo o standard ng Biblia ay kayang-kaya na pong ilabas ng sanlibutan at ng tao. Kaya hindi na po nakapagtataka, mga sangkay, itong mga natural disaster na nagaganap ngayon. Nabanggit din po sa Luke chapter 21, mga sangkay, ang mga bagay na kung saan mangyayari sa ating mundo dulot po ng mga natural disaster. Kagaya po ng sinasabi dito sa Luke chapter 21, magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at sa mga bituin. Sa ibabaw ng lupa ay magkakaroon ng kabalisahan ng mga bansa na may pagkalito. Magkakaroon ng malakas na ugong ng daluyong at ng dagat. Malinaw, mga sangkay, na isang extreme weather events ang tinutukoy po dito sa Biblia, na sa mga huling araw ay magaganap nga po ito, mga sangkay. Talagang ang Biblia ang siyang guide o ilaw ng lahat ng tao patungkol po sa mga nangyayari ngayon. Detalyado at mababasa po natin sa salita ng Diyos. Nabanggit din po ito sa Ezekiel chapter 13. Ayon po sa Biblia, kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, sa tindi ng galit ko, wawasakin ko ang pader sa pamamagitan ng malakas na bagyo, pag-ulan ng yelo na kasing tigas ng bato at malakas na ulan. Malinaw po yung mga nabanggit, mga sangkay, patungkol po sa bagyo, pag-ulan ng mga yelo at marami pa pong iba, mga sangkay, na mga natural disaster na magaganap sa ating mundo. Kung kaya't naniniwala po, mga sangkay, yung marami sa mga Bible scholars na ito mga kaganapan pagdating po sa extreme weather events, mga sangkay, bagamat tumutukoy po ito sa abnormal na pagbabago ng klima o climate change, hindi rin po maitatanggi, mga sangkay, na ang Diyos ay nagbibigay parusa sa ating mundo. Klarong-klaro po ang sinasabi sa Biblia na sa tindi daw po ng galit ng ating Panginoon, magkakaroon ng mga malalakas na bagyo, pag-ulan ng yelo. Ito po ay detalyadong nakasulat sa salita ng ating Panginoon.
Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.